Ang daan patungong Emmaus, pagkilala kay Kristo sa salita at sa hapag. Hindi nila nakilala si Kristo sa daan, kundi sa paghahati ng tinapay. Sa ating pagninilay ngayon, makikita natin ang dalawang alagad na naglalakad palayo sa Jerusalem, palayo sa kanilang pag-asa, palayo sa kanilang mga pangarap. Bitbit nila ang lungkot, kalituhan at pagkadismaya. Para bang ang lahat ng kanilang pinaniwalaan ay biglang gumuho at doon mismo sa gitna ng kanilang paglalakad palayo, sumabay si Jesus. Hindi agad nila siya nakilala at marahil ganito rin tayo minsan. Kapag tayo'y nasasaktan, nalilito o nawawala ng pag-asa, hindi natin agad nakikita ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ngunit ang katotohanan, kasama natin siya sa daan. Pinakinggan ni Jesus ang kanilang kwento. Hindi niya agad itinuwid, hindi niya agad pinagsabihan, nakinig muna siya at saka niya ipinaliwanag ang mga kasulatan. Unti-unting binuksan ang kanilang isipan at puso hanggang sa dumating sila sa hapag. Sa simpleng paghahati ng tinapay, doon nila nakilala si Jesus. Napakalalim ng tagpong ito. Sa salita at sa hapag, dito natin nakikilala ang Panginoon. Sa pakikinig, sa kasulatan at sa pagsasalo sa Eucharistia, doon nagiging malinaw ang kanyang presensya. At nang makilala nila siya, agad silang bumalik sa Jerusalem. Mula sa paglayo, naging pagbabalik. Mula sa lungkot, naging misyon. Mula sa pagdududa, naging patotoo. Hindi na nila kayang sarilinin ang kanilang naranasan. Ganito rin ang paanyaya sa atin, sa ating mga sariling daan patungong Emmaus, sa ating mga paglalakbay ng pagod, lungkot at pagkalito, sumasabay si Kristo, nakikinig, nagpapaliwanag at naghahayag ng kanyang sarili. Ngunit ang tanong, papayag ba tayong makinig? Hahayaan ba nating mag-alab muli ang ating puso? At higit pa roon, handa ba tayong tumindig at bumalik? Bumalik sa komunidad, bumalik sa pananampalataya, bumalik sa paglilingkod. Sapagkat ang tunay na pagkilala kay Kristo ay hindi nagtatapos sa karanasan. Ito ay humahantong sa misyon. Kung nakilala mo si Kristo sa iyong buhay, hindi ka pwedeng manatiling tahimik. May babalikan ka, may sasabihin ka, may gagawin ka. Kaya tanungin natin ang ating sarili, nasaan ang aking Emmaus? At saan ako tinatawag bumalik upang magpatotoo? At sa linggong ito, gumawa tayo ng isang konkretong hakbang, lumapit sa salita, makibahagi sa hapag, at magpatotoo sa isang tao tungkol sa pag-asa na natagpuan natin kay Kristo. Amen.